sa probinsya ng Nasugbu, Batangas. Magiting na nakatayo ang isang bundok na nababalot ng misteryo at ng ganda. Ito ay ang Mount Batulaw, kung saan ang tuktok ay 811 metro mula sa dagat. At ang angking ganda ng tanawin dito ay siyang umaakit sa mga mata ng bawat bibisita. At ngayon, ang takdang araw upang tuklasin at masaksihan ang ganda ng Batulaw. This is The Wanderer and welcome to my vlog. Last January ay nag-book kami ng hike patungo sa nagpatong rock formation sa Tanay Rizal. Pero one day before the hike ay kailangan nilang i-cancel ang buong tour dahil kaming dalawa lang ang joiners. Pero binigyan nila kami ng 2 alternative hikes na pwede naming samahan. Kapalit ang nauna naming na-i-book at doon namin napili ang Mount Batulaw ng Nasugbu, Batangas. Hello guys! Pandito kami ngayon sa Mandaluyong City sa Mayflower Parking. Time check. Ang oras ngayon ay 12:50 ng madaling araw. Iniintay namin ang van namin sa sasakyan patungo sa Batangas. Yung van ngayon ay nag-pick up pa ng ibang mga joiners sa Cubao at napunta na sila dito guys. Kaya hintay-hintay muna kami. Ito medyo excited na para makita ang summit at ang view sa tuktok ng Mount Batulaw. A few moments later. Hindi naman nagtagal ay dumating naman agad yung van. Ikaw po yung driver, Kois? Ito yung coordinator namin guys. Sila na yung lumapit sa amin. Ito pala yung van namin. Pagkatapos naming ma-pick up, agad namang umalis ang van at nagtungo muna kami sa MOA para sunduin pa ang ibang mga joiners. At pagkatapos nun, agad naman kaming rumatsada patungo na sa Batangas. Hello guys, time check, 2:00 na madaling araw. Nandito na kami sa Tagaytay, 30 minutes lang daw, makakarating na kami sa Mount Batulaw. Stop over muna kami para sa aming breakfast. Ito yung stop over namin guys. Tamang-tama naman dahil malamig sa Tagaytay ay nag-order kami ng partner ko ng mainit na sabaw ang almusal. Bawat higop ay solve na solve nga naman talaga ang breakfast. Pagdating sa jump off, agad kami naghanda habang naghihintay sa aming tour guide. So andito na kami sa jump off guys at nakapag-prepare na kami. Maya-maya pag matapos na ma-prepare yung iba ay aalis na kami at magsisimula na kami mag-hike patungo sa Mount Batulaw. At pagkatapos ng counting safety briefing at mga paalala, ay agad naming inumpisahan ang aming hike. So guys, simula na kami sa aming hike. Ito kami ngayon sa isang community area kaya hindi kami pwedeng mag-ingay masyado. Tensya natin na medyo masilaw yung headlamp ko. Kailangan kasi dahil madilim yung mga kasama ko guys. 14 nga pala kami sa aming grupo, kasama na ang isang coordinator tsaka 2 tour guide. The night before ay chinek ko na rin ang weather forecast para ngayong araw at looks good naman guys, wala naman daw ulan. At sana nga ay totoo dahil pag nagkataong umulan, nako, tsak na tsak, mapapasubo nga naman kami sa putikan. Ito din ang may advice ko, lalo na sa mga beginners. Know the terrain, know the weather. Huwag lang basta-basta mag-book, mag-research muna, lalo na kung gaano kadelikado ang trail pag maulan. Actually ngayon guys, nakikita na namin yung summit pero hindi to high-tech yung camera ko. Hindi ko may papakita sa inyo. Pero dun sa dulo, may isang dim na ilaw. Yun na daw yung summit guys. At meron din kami mga nakikitang mga ilaw na gumagalaw paakyat. Looks like mga trekkers yun guys, mga hikers na papaakyat pa lang. Nakarating kami dito sa 200. Ito yung old trail. Dito naman yung new trail. Ayon sa coordinator at sa tour guide, yung dadaanan namin is ang new trail guys dahil dyan ang may pinakamagandang view papunta patungo Mount Batulaw. Whereas sa old trail naman, mas mahirap siya at ang dadaanan mo ay forest. Peak 2 na kami guys. Yung peak 1 na daanan namin kanina pero madilim kasi kaya hindi ko nakuha ng video. Ayon sa tour guide, 12 peaks daw itong Mount Batulaw sa new trail. Nakikita nyo mga ilaw sa unahan guys, mga hikers din yan. Pahinga muna sila, siguro lalampasan namin sila. Nakarating kami dito sa Peak 4, Mount Batulaw. Dito may mga pahingahan, may mga cottages. So dito, kung napapagod na kayo, pwede kayo magpahinga, mag-break, ganun.
picture. Pick 5. Ang cute ng signboard guys. Oh. Yan. Pababa naman kami. So, pinauna ko yung girlfriend ko kasi pag ako yung nauna, tendency ko kasi mabilis kasi ako maglakad. Kaya naiiwan ko siya ng ilang metro. Kaya nagagalit siya. So, siya na yung pinauna ko guys para ako na yung mag-adjust sa pacing niya. So magkabilang gilid namin guys, puro bangin to. I'm sure pag umaga na, napakaganda ng view nito guys. Kita nyo yung ilaw sa Batangas, sa mga community area sa baba. Habang pataas kami ng pataas, ay palakas naman ng palakas ang ihip ng hangin. Taas na talaga to. Malakas na yung hangin. At maya-maya ay narating namin ang Peak 8. Mga gustong mag-CR, mga naiihi, natatay, pwedeng mag-CR dito. Kung gusto yung bumili guys ng mga souvenir sa inyong hike sa Mount Batulaw, pwede kayo makabili dito. Yan. Kukumpulan na yung mga tao guys. Bagaman Friday ngayon, hindi ko expect na medyo marami-raming tao. Siguro magkukumpulan kami mamaya doon sa summit. So, time check, 5:23 na ng umaga. Hinihintay ko talaga yung mag-alas 6 para sumikat na yung araw at makita na namin yung view guys. Para mas ma-appreciate namin ang ganda ng paligid na to. Tanaw na yung summit guys. At unti-unti na nga nagpapakita ang pinakahihintay kong liwanag ng umaga. 4 na piece na lang at makakapunta na kami sa tuktok guys. Habang tumatagal, palakas naman ang palakas yung hangin. Hindi naman siya delikado. Napaka-refreshing sa pakiramdam nga eh. Ang inaalala ko lang ay baka hindi ko mapalipad yung drone ko mamaya dahil sa lakas ng hangin. Ganyan kalakas yung hangin guys. Itong part na to guys, medyo challenging siya kasi napaka-kipot ng daanan at malapit lang yung bangin guys. So ingat-ingat lang talaga. Na tayo. Ano yun guys? Ano po? Kapeli. Dito, napaka-pababa na yung daanan guys. Na-imagine ko na kung gaano kahirap to pag maulan. Ay, dito ha. So dyan, merong silang lubid na kakapitan. Ito yung lubid guys na kakapitan namin pababa. Okay? Kaya ang pinaka-challenging na part guys, napakatalig at kailangan mong kumapit sa tagod para makakit. Matapos ang challenging na akyatan ay nagpahinga muna ang buong grupo at sa patuloy na pagsilang ng liwanag ay ang unti-unti namang paglitaw ng ganda ng trail ng Mount Batulaw. Hello guys, good morning! So, sumikat na yung araw at kita nyo naman yung view guys oh. Finally, kakalampas lang namin ang Peak 10. Yun yung pinakamahirap na parte. Maganda din. Grabe guys, napaka-presko sa pakiramdam. Doon kami galing banda. Ayan. Dito challenging pa rin. Ingat-ingat pa rin kasi dito. Hindi nga naman talaga mapagsidla ng aking tuwa dahil sa ganda ng view na aking nakita. Maging ang girlfriend ko, pati ang aming ibang kagrupo ay hindi na naiinda ang pagod dahil sa sobrang ganda ng tanawin. Ganito ka naman sa namin dito trail guys. Depende sa sa'yo. Sa amin. Guys, may mga kasama pa kami na medyo nahihirapang bumaba kaya ina-assist sila ng mga guide tsaka mga coordinators. So, wala namang problema yun guys. At ang akala namin kanina na wala nang akyatang gagamit ng lubid, turns out na meron pa pala. Sa mga akyatan sa parte na ito ng trail ay okay lang naman hindi gumamit ng gloves pag humawak sa mga lubid. Yun nga lang, medyo masakit din sa kamay. Kaya for your own safety, mas maigi na magdala ng sariling hand gloves para maiwasan ang galos o pagkasugat sa mga kamay. Guys, yung kamay mo ko isa. Uy, sorry love. Sorry love. Wow, love. Proud kay ko nimo, love. As in, sobra. Nang matapos ang akyatan ay napasigaw na lang ako dahil sa napakaganda
at napaka-amazing na view. Wow! Woo! Ganda! Grabe! Wow! Hindi nga naman talaga magkamayaw. Ang tuwa na aking nararamdaman. Hindi pa nga kami nakakarating sa summit ay ito na ang view na sumalubong sa amin. Pakiramdam mo nga naman talaga na isang napakalaking blessing ang makapunta sa ganitong lugar. Sa ngayon, nagpapahinga muna kami para makapag-recharge. Dahil napakatarik ng inakit namin kanina, kinukuha na namin yung energy namin bago gawin yung final steps for it, guys. Ito yung sa atin, guys. Pagkatapos ng kaunting pahinga ay ginawa na namin ang aming final ascent patungo sa summit. Bilangan ko, be. Ah, piskat. Lamig ka. So guys, dito muna tayo. Finally, narating din namin ang summit ng Mount Batulao. Sikat na ang araw na marating namin ang summit at sinalubong din kami ng napakalakas na ihip ng malamig na simoy ng hangin. At as expected, marami-raming ang tao dito ngayon sa summit na kagaya namin na nai-enjoy ang ganitong klase ng tanawin. Sa bandang to, may nagbibenta ng itlog, pagkain, cup noodles, may buko juice pa. Magkano yung cup noodles mo, boys? 50. Yung itlog? 20. Yung buko juice, boys, magkano? 80. Habang hinihintay ang tiyempo naming maggrupo na makapagpa-picture sa signboard ay nagpakabusog muna kami ng partner ko. Matapos ang waiting line ay kami na ang sumunod na makapagpa-picture sa signboard. Sinulit namin ang pagkakataon. May mga group pics, couple pic, at of course, meron ding solo pic. Katapos na namin kumuha ng picture, guys, at ngayon, pabalik na kami bababa sa trail. Yan, babalikan namin yan dyan, papunta doon. Sulit yung pagod, sulit yung puyat, sulit ang lahat, guys, dahil napakagandang view, sobra. Ngayon ay panahon naman para mag-descent na kami, guys. It's time for the descent. Medyo giniginaw na nga kami, guys, dahil sa lamig ng hangin ngayon. Amihan season kasi dito. Kung gusto nyo pumunta dito na hindi malakas yung hangin, advice ng coordinator, punta kayo dito around April, May, summer time. Yung mga buwan na yan, guys, hindi masyadong malakas yung hangin dito sa summit ng Mount Batulao. Pero kung trip nyo rin itong ganito, para sa akin, gusto ko itong ganito kasi refreshing sa pakiramdam, okay naman din yun, guys. Depende kung itong trip nyo. On the way down ay kumuha pa kami ng mga pictures sa mga magagandang spot at naihabol pa ang birthday celebration ng isa naming kasama. Happy birthday to you! Birthday mo, diyan ka na. Happy birthday! 2 minutes na dyan. Sa new trail pa rin kami dumaan pagbaba. Same challenges, same struggle. Ang kagandahan nga lang ay ngayon, tanaw na namin ang magagandang view ng madilim na bahagi na dinaanan namin kanina.
At sa mga curious naman kung saan kami nag-book ng aming hike, our trail provider is Trail Wonders, which is very highly rated in their Facebook page. They offer different kinds of tours, mapabundok, lawa, beach, falls, you name it. Lahat ng adventure na gusto mong maisip, meron sila. Just contact them through their Facebook page. At promise, di kayo magsisisi dahil based on my experience, napaka-accommodating ng staff nila. At ngayon naman, dahil patapos ng hike, ay ibibigay ko na ang aking honest review sa Mount Batulao. I will rate my experience based on 2 criteria. Una ay ang natural beauty at pangalawa naman ay ang difficulty. Sa natural beauty, I would rate Mount Batulao as 10 over 10 dahil di lang ito naabot kundi na-exceed pa ang aking expectation sa napakaganda at napaka-amazing nitong views. Hindi ka naman talaga magsasawa na pagmasdan ang napakagandang tanawin sa trail at pati na sa summit. In terms of difficulty, I would rate Mount Batulao as 4 over 10. Hindi mahirap ang trail. Of course, meron siyang mga akyatan, nakakapit ka sa mga lubid, pero hindi naman siya ganoon kahirap kung tutuusin. Basta marunong ka lang magdahan-dahan at marunong makinig ng instruction ay goods to go ka na. Marami nga sa mga kasama ko ay hindi sanay sa hiking pero nakaya nila. Kung kaya nila ay kaya mo rin, di ba? Pagdating sa jump off, agad kaming dumiretso sa showering station. Magbabayad ka lang ng 25 pesos. Meron ka ng isang balde ng malamig na tubig na pwede mong ipanligo. May tindahan naman din sa katabi kaya pwede kang bumili ng shampoo tsaka sabon. At after naming makaligo, ay dumiretso kami sa Batulao View Restaurant. At busog na naman ang aming mga mata dahil sa napakagandang view ng restaurant na ito. At of course, busog din ang aming mga tiyan dahil sa mainit na sabaw ng bulalo. Saktong-sakto, bago kami lumuwas pabalik sa Maynila.